Blessed morning to everyone. Amen. My message today is season of change. Season of change. Ibig sabihin, yung papaano tayo patuloy na magtitiwala sa oras at panahon na ng Diyos o na ibinibigay ng Panginoon. Yes, there is a season of change sa ating buhay. Remember, God is always perfect pagdating po sa timing. Amen? Kailan man po ang Diyos ay hindi nagiging huli. Hindi rin naman siya nagmamadali. Hindi siya nagmamadali, pero hindi siya nagiging huli. At lagi po siyang on time. Lagi pong perfect ang kanyang panahon sa bawat oras. Okay. Dito po sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 to 8, basahin ko po sa inyo sa wikang Ingles. Mas maganda kasing pakinggan sa Ingles eh. Pero pwede naman nung Tagalog ang inyong buklatin sa Bible. Pero alam ko madali naman itong maintindihan. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. See? A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to keep silence, a time to fear and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Yan po ay sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. Doon po sa verse 11 sinabi, and all things, He makes all things beautiful in His time. Di ba meron pa tayong awit, yung iba sa inyo alam ang awit, yung iba hindi na alam. Yung in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, as you're teaching me your way, that you love in His time. Yes. Okay. Yan. Alam niya ni Sir Helen eh. Alam niya. Mr. Ni Pastor Telma, alam niya. Yung mga edad ho, mga 40 pataas, alam pa yan. Pero yung mga, alam pa rin ng iba, no? Okay. So, sa Ecclesiastes 3, 1 to 11, ipinaliwanag sa atin ang panahon ng mga pagbabago sa ating buhay at ang kalagahan ng paano natin tinatanggap ang mga pagbabagong ito. Tandaan po natin, paano natin tinatanggap yung panahon na ang Diyos ay nagbigay sa atin. Minsan kasi meron tayong gustong panahon, pero iba yung panahon ng Diyos sa ating buhay. Always remember, God's time is always perfect. So, ang focus ng pag-aral po natin sa umagang ito po ay upang masumpungan natin yung karunungan mula po sa aklat ng Ecclesiastes. Yung pong Ecclesiastes sa Tagalog, yung po yung Greek, I think is a Hebrew or Greek word. Greek word, ang ibig sabihin po ay mangangaral. Mangangaral. Ito po ay sinulat ni Haring Solomon. Isa sa lingkod ng Diyos, naging hari na binigyan ng pambihirang karunungan. So, minsan po ay mahalaga na ating pakalimiin sa ating sarili kung paano natin tatanggapin ang mga pagbabago sa ating mga nararanasan sa ating buhay. Tandaan po natin, ang pagbabago ay hindi natin kayang pigilan. Lagi pong merong season of changes sa ating buhay. Sabihin po natin, season of change. Okay. Sa ating buhay, makaranas tayo ng sandali ng sabi ng punang salita ng Diyos, ng kagalakan, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng kagalakan, may panahon ng paglago, at may panahon din naman ng pagbabago. May panahon ng transformation, ng changes. Lahat tayo po ay mayroong mga personal na kwento. At ito po ay significant, makabuluhang pagbabago. At tandaan po natin, anumang pong panahon ito, ang layunin po ng Diyos ay hubugin tayo. Ang mga pagbabagong ito ay masasabi natin
na hindi man natin ito gustong mangyari o inaasahan, no? Inaasahan man natin ito o hindi, tandaan po natin, bahagi pa rin ito ng ating karanasan. At patuloy pa rin mararanasan. No? Kahit ikay matagal ng mananampalataya, umidad ka man, meron pa rin pong season of change. Ano? Kahit pa masabihing marami ka nang nalalaman, marami pa rin mga pagbabago, hindi man sa kaalaman at karunungan, lalo na po sa ating mga pisikal na kaanyuan. Ano? Di natin kaya yaang pigilan. Yung iba po ay gumagawa ng kaparaanan, lalo na yung pagbabagong pisikal. Yung iba ay sa mag-ita ng tinatawag na ehersisyo para ma-maintain niya yung kanyang figure. Ano? Sinisikap niya na lagi mag-ehersisyo. Pero sa iba naman po ay may pera, ay gumagamit ng mga liposuction. Nagpapahitip na lang ng taba dahil tinatamad siya, dahil hindi niya mapigilang kumain at hindi niya kayang lagi mag-exercise. Kaya ay nag-iipon na lang ng maraming pera at pinasisip-sip na lamang ang taba sa katawan. Sa iba naman po ay pagbabago sa ating mga kutis, sa ating mga balat. Ano pat ang mga pagbabago, hindi lamang sa ating pisikal na anyo, sa maraming bagay. Ano? Pagbabago ng ugali, no? Pagbabago ng maraming bagay, pagbabago ng mga panahon sa ating buhay. At ito, lahat tayo, mararanasan natin ito. Ang tanong, paano ba natin lalakaran? O paano natin tatahakin ang mga panahong ito ng pagbabago? Ano bang, paano natin ito? Anong ating gagawin? Ano? At ang isa pong tanong, paano tayo patuloy na magtitiwala sa Diyos kung sa paligid natin, wala namang katiyakan ang mga pagbabago na mangyayari. Wala namang makapagsasabi. No? Yes, maaring yung itsura. Walang makapagsasabi. Di ba, minsan may mga nakikita, ang laki ka ng pinagbago, hindi ko siya halos nakilala. Walang makapagsasabi. Minsan ikaw ay mahirap ang buhay, hindi mo alam, isang araw may nakita ka ba? Hindi ko akalain. No? At minsan sa ating sarili, pag napapagbulay-bulay natin, hindi natin akalain na mararating natin kung ano man tayo ngayon o mangyayari sa atin isang bagay, ito man ay masaya o masakit. Lalo na nga po yung pagkawala ng mahal sa buhay, minsan nagbabago rin ang paligid natin. No? At lagi nating tandaan, lagi pong mayroong layunin ng Diyos. Laging ang kanyang layunin, anumang pagbabago ito, hubugin tayo. Turuan tayo, no? Palaguin tayo, baguhin tayo. No? Si Haring Solomon, ang salita po ni Haring Solomon ay kung saan po ay pinakikita niya yung malalim na kahulugan ng mga season sa ating buhay. Yung malalalim na kahulugan. So, number 1, okay, ang tawag, nilagay ko po ito, a time for everything. Ano? Panahon ng pagbabago sa lahat ng bagay. Ano? Sinimulan ni Haring Solomon sa pagsasabi na ang oras sa lahat, sa ilalim ng araw, o say, under the sun, no? Everything under the sun, no? Ang buhay ay isang likha, no? Ito ay mayaman sa anyo ng iba't ibang panahon. Hindi mo kayang sukatin. Napakayaman ng likha ng Diyos. Maging ang panahon, napakasagana at napakayaman, napakakulay, at minsan naman ay kung titingnan natin sa paningin ng mundo ay minsan ay napakasakit. Pero kung titingnan natin sa pananaw ng Diyos, napakakulay nito, napakaganda. No? Bawat isa po ay mayroong kakaibang layunin. Anumang mga pagbabagong nagaganap, anumang panahon, laging mayroong layunin ang Diyos. Tandaan po natin, God always have a purpose. No? There is a unique purpose. Lagi mayroong kakaiba. Lagi mayroong kanyang layunin ito. No? May mga oras para sa kapanganakan, binanggit po ng Bible, may oras para sa kamatayan, may oras para magtanim, may oras naman para mag-ani. Ang mga panahong ito po ay nagpapakita, nagpapamalas sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay, yung daloy ng buhay. Sabihin, di ba mayroong tinatawag na the rhythm of life? No? The flow of life. Rhythm of life. Ito po yung mga changes na anuman ang iyong pakaisipin, hindi mo ito kayang pigilan. No?
na minsan kinakailangan mo itong tanggapin o ang tanong ay, paano mo tatanggapin ang panahon ng Diyos sa iyong buhay? Minsan po kasi kaya po maraming taong nalulungkot o nadidisappoint sa kanyang buhay o nadidepress dahil hindi niya matanggap yung panahon ng Diyos sa kanyang buhay. Meron taong ayaw tumanda. No? Meron namang mga batang ayaw na nilang lumaki, gusto nila lagi silang bata. Meron namang mga taong nagmamadali. Bata pa'y gusto na agad tumanda. Di ba? Yan. Meron gano'n, no? Meron namang so, wala naman po ito sa pagmamadali. Even God, hindi siya nagmadali. No? Siya'y punong-puno ng pasensya. Kahit po ang Diyos hindi siya nagmamadali. Pwede namang lalangin ng Diyos agad ang tao sa unang araw pa lang. Pero alam ng Diyos, everything meron siyang layunin. Meron siyang disenyo. At alam na alam ng Panginoon ang bawat panahon na kanyang ginagawa. No? Kailangan lang po sa atin, paano natin tatanggapin yung panahon ng Diyos? Minsan kasi po tayo ay gusto natin gumawa ng ating sariling panahon. Okay. Di ba, napansin nyo ba? Kahit po doon sa tinatawag na yung season, yung mga klema. No? Di ba, pag panahon ng tag-ulan, ang mga nagrereklamo, ang mga mag-ice cream, magsusorbites. Dahil, siyempre, walang benta. Pero hindi naman pwedeng panahon lagi ng tag-araw. No? Kasi, paano naman ang mga magsasaka kapag hindi naman umuulan? Hindi naman tutubo ang halang mga pananim. No? Kaya, alam ng Diyos, everything, lahat po perfecto. May kanya-kanyang panahon. No? May kanya-kanyang panahon. Sasabihin na iba, pag hindi, pambihira naman hindi na umuulan. Pag lagi namang ulang-ulan, aring ikang ulan, hindi na tumigil. No? Di ba? Ang katao kasi walang kasiyahan sa mga pangyayari. Okay. So, meron pong tinatawag na contrast ang bawat bagay. O yung tawag na opposite. The contrast between opposite. No? Pasinin natin paano po sinabi ni Haring Solomon, pinaghambing niya at pinaghalintulad ang magkakasulungat na elemento. Panahon ng kamatayan, panahon ng kapanganakan. No? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbubunot o ng pag-aani, panahon ng pagtatayo, panahon ng pagwawasak. So, lagi merong contrast. No? So, tandaan po natin, it is essential, napakahalaga, na makita natin to recognize that both joy and sorrow are part of God's plan. Dapat po nating tanggapin na ang kalungkutan at kagalakan ay parehong plan ng Diyos. No? Hindi pwedeng puro na lang kagalakan. You cannot enjoy the joy kung hindi mo naintindihan ang sorrow. Di ba? Paano masasabing ang isang bagay ay maganda kung hindi mo naman naintindihan kung ano ang pangit? Di ba? Pero sa Panginoon, lahat ng bagay ginawa niya para sa ating kabutihan at ginawa niyang lahat ay maganda ang bagay. No? Di ba? Sa Panginoon. Sabihin, pangit man, akala natin pangit, pero maganda pa rin ang layunin ng Panginoon. May maganda pa rin siyang purpose sa ating buhay. Are you with me? So, tandaan natin, God is a sovereign God. Ibig sabihin, pinakamakapangyarihan. Sovereign niya. Sabihin po natin, soberenya ng Diyos. Ano mo ba sa Tagalog ang soberenya? Pinakamakapangyarihan, walang imposible, hindi nagbabago. I have a book, meron po akong sinusulat na aklat, but I try to translate it in English kasi madali naman ngayon mag-translate. Bagamat binabasa ko. Dahil meron tayong Google Translator. Hindi po ako marunong, ako po'y mahina sa mga grammar. Kaya lang ngayon, salamat po sa Google, salamat sa mga application na kahit anong sulatin mong wika, pwede niyang isalin. Pwede niya nang isalin. Ang problema, ang maganda lamang, ay siyempre pag English o Tagalog, na-edit ko. Ang problema pag ibang salita, hindi ko alam eh. Kaya kaya English Tagalog, pwede ko pang ulit-ulitin basahin, i-edit yung mga bagay. Ang pamagat po ng aking aklat na sinusulat, is a short book, magandang basahin po, hindi lamang po naman lahat po ng mga leader, pastor. Ang pamagat po ay yung the power and pitfalls of the statement nothing is impossible with God. Ibig sabihin, ang kapangyarihan at ang mga kamalian ng deklarasyon o ng isang statement patungkol sa kasabihang walang imposible sa Diyos. Kasi di ba, halimbawa, I give you an example.
dahil sa wala namang imposible sa Diyos, ay hindi ko na kailangang magpatingin sa doktor kahit paano aking naramdaman. No, yeah. Sabihin, you are violating the practical solution. Tandaan po natin, yung practicality po, ito'y binigay sa atin ng Diyos. No? Kaya nga sinabi niya, magtatanim. O, sabihin, para kayo may makain. Di ba sinabi din ng Bible, huwag pakainin ang mga tamad. O, di ba? So, ang practicality kalooban din ng Diyos. Ano? Although, dapat huwag mawala yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi anumang pagsisikap mo, kapag hindi ka sinamahan ng Panginoon, hindi ka rin magtatagumpay in the end of the day. Kaya kailangan mo ng gabay, inspirasyon, patnubay, kalakasan, kaalaman, karunungan mula sa Panginoon. Siya nagbibigay. Okay, yun po yung pamagat ng aking book. Yan. Pero it's free. Ano lang po ito, nasa e-book. Bagamat pwede ko yung bigyan ng print out. Maikli lang siguro ito. Pag bond paper siguro, mga 40 pages lang o wala pa. So, nasa wika nga lang pong English kasi ang hirap po pag Tagalog na Tagalog, may mga terminong mahirap pong ano. Kaya, madali naman pong intindihin. Okay. I hope. If you are interested, mag-message lang po kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kopya sa inyo pong Facebook. Kaya yan ng Facebook. Pwede nyong basa-basahin. Maganda po. Magandang ano siya. Maganda siyang basahin. Marami kayong matututunan. At meron din po ako mga example. Bawat lesson, there chapters, hanggang chapter 7 or 8, bawat lesson po ay merong illustration. Okay? So, God is a sovereign God. Yes? At habang binibigyan natin ng pansin ang panahon ng Diyos sa atin, ang mga panahon ito, tandaan natin, ang Diyos po ang tagapamahala ng oras. Hawak ng Diyos ang bawat oras. No? Meron lamang pong ang bawat panahon, ang bawat araw. There are 24 hours a day, 7 days a week. No? Kung nagbabago man, average 30 days isang buwan at 364 days, maliban ang leap year, sa isang taon. Hindi po nagbabago at ang Diyos ang may hawak ng bawat segundo, bawat sandali, ng bawat oras. Walang nangyayari nagaganap na hindi pinahintulot, hindi kalooban o pinahintulot ng Panginoon. Amen? Siya po nagpapasya at namamahala ng bawat panahon. Lahat ng panahon na binanggit doon sa Ecclesiastes, ang Diyos ang namamahala ng lahat ng yan. No? Walang tao makapagsasabi, gusto ko sana, walang tao pwedeng magreklamo, dapat ako'y pinanak ng December ganito. No? Walang taong pwedeng pumili kung ano ang iyong gustong birthday. No? Wala. Ni ang iyong gender. Hindi ko nga ako alam ngayon kung papasaan na ang mundo. Bakit ngayon may mga eskwelahan na pag maglalagay ng gender, pwede daw ikaw pumili kung anong gusto mo. Aba, bagamat hindi pa naman sa atin kinikilala yung tinatawag na same-sex marriage, pero darating ang time. Kasi may mga nagsususog na ng batas. No? Na kapag ito'y na-approvean, ibig sabihin, kapag ikay pinanganak, yung iyong anak, hindi mo palalagyan ng gender. Bahala siya magpasya pagdating ng 18 years old. Kung anong gusto niya, kung siya'y lalaki o babae. Imagine ho yun ha. Pero ang totoo, walang taong pwedeng pumili kung ano ang magiging gusto. Hindi aksidente na ipinanak ang lalaki o babae. Walang ipinanak na nasa gitna. Sila lang, nasa isip lang yun ng tao. Psychological problem lang ho yun. Kaya ako sabing problema, hindi nila matanggap yung panahon o mga bagay na itinakda ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi ang Diyos pwede magkamali. Ako ikay isang babae pumasok sa katawan ng lalaki. Ako ikay isang lalaki pumasok sa katawan ng babae. Wala hong ganon. Amen? Bagamat hindi natin kayang pigilan, time will come, yan ho'y magiging problema, maging sa mga churches. Kasi sa ating pong batas, bawal magkasal ng parehong ang orientasyon nila ay isang gender. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Ngayon po, ang nangyari, yung ibang mga Pilipino nagpapapalit naman ng gender. Meron na po tayong nakalusot at kongresista pa ngayon. Pag tinawag mo daw siyang congressman, magagalit. Kongresista pa ngayon. Si congressman, ano ba yun? Roman ba yun? Ano pa nga? Roman. Na nakapagpapalit ho. Siya'y dating lalaki, nakapagpapalit ng, pati ho kasi ang birth certificate.
Imagine, pag pumunta ng register office na magpapakasal sa isang kapwa lalaki, hindi siya po pwedeng hindi bigyan. Bakit? Pag ipinasa kanyang birth certificate ay babae. Babae na siya sa birth certificate eh. So, hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. Wala po akong idea. Ibig sabihin, i-issue siya ng marriage license. Salamat, hindi ko siya membro sa church. Kasi kung membro ko at nagdala dito ng kanilang marriage license, siyempre, wala akong magagawa kundi sila ikasal. Pag hindi ko ikinasal, pwede niya akong ihabla. No, dahil hindi ko tinutupad ang tungkulin ko, kaya ako binigay ng lisensya. But ito po naman ang good news, hindi ko siya membro. Kaya wala siyang karapatang magpakasal dito. Amen? Sa batas natin. Okay. So, God is sovereign at siya may hawak ng lahat ng panahon. Hindi mo pwedeng piliin kung kailan ka ipanganganak. No? Yung magulang mo pwede kasi may cesarean. Pero yung panahon, hindi ka mo rin pwedeng piliin. Hindi po pwedeng kabubuntis mo pa lamang ngayon. Halimbawa, si Jesselyn. Ilan na bang taon, Jesselyn? Ilan na bang buwan ang iyong tiyan? 5 months. Hindi pwedeng piliin ni Jesselyn na gusto ko nang ilabas ito. Hindi pwede. Ihintayin niya talaga yung panahon. Kay cesarean yan, kay normal na panganak, ihintayin niya yung kapanahunan. Tama ba? May panahon. Maaaring yung petsa ngayon, pwedeng piliin ng magulang. Pero yung panahon ng panganak, hindi mo pwede. Hindi pwede ka bubuntis mo lang. Huy! Praise God! Positive! Ilan? 1 month na. Next month, gusto ko ng mga anak. Hindi pwede. Ihintayin mo yung panahon. Maghintay ka ng 9 months. Yun ang standard. Bagamat may pinangapanak sabi ng iba, ikapito. Pero ihintayin mo talaga yung panahon dahil yun ang tinakda ng Diyos. Hindi po pwede kapag tatanim mo lamang, sabihin mo, bukas mag-aani na kami. No, marami pang pagdadaanan. No? Sisibol, gagahukan mo pa yan, aalagaan, may uod, may mga balang na pwedeng sirain ang halaman. Pag lumago, babantayan mo, kailangan mo insecticide or bantayan sa mga ibon pag nagkakauhay. No? Kung ito ay palay. No? So, may panahon. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Okay. Bawat sandali sa ating buhay nasa ilalim ng kanyang gabay at patnubay, nasa kamay ng Diyos. At kailangan natin magtiwala sa oras ng Panginoon. Ibig sabihin, nangangahulugan na kilalanin natin ang kanyang soberenya. Kilalanin natin na ang Diyos ang may control, may hawak ng lahat ng bagay. Tandaan po natin, God is a sovereign God. Sabihin po natin, God is a sovereign God. So, let us trust on God's timing. Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. Trusting God's timing is not always easy. Hindi po madali na lagi tayo magtiwala sa oras na binibigay ng Panginoon. It often requires patience. Ano pa? Faith, surrender. Kailangan mo magpasakop. Kailangan mo ng pananampalataya. Kailangan mo ng tiyaga. No? Maging ang pag-aasawa. Lahat ng bagay. Pagkakaroon ng anak. No? Si Nobet, kung hindi sila naging magtiyaga mag-asawa at sumuko na, hindi sila magkakaanak, wala silang nohan. Di ba? Ilang taon na ba nagkaanak? 5 taon. Meron namang nalakdawan lang ng asawa. Stress nila kung hindi kami nagkontrol. Malakdawan lang, nagbubuntis. No? Para po sa hindi nakakaalam, ang aking pong anak ay 4. 4. 1988, 1989, 1990, 1991. Kung hindi ako tumigil hanggang year 2000, makakailan. Hanggang year 2000, may bata pa kami noon. Imagine, pero hindi po yan taon-taon. Every 11 months. Hindi nyo kaya yon. Yes, tunay ho yun. Every 11 months. August 17, ang birthday ni bata, August 7. Kaya may mga anak ako nagpapangabot ang edad. Si bata at si GI, magiging kasi ang birthday sa August 17, ang unang magbe-birthday sa aking anak ay bunso. August 17, dahil sunod September 7, then October 5, then October 16. Ang huling magbe-birthday yung panganay. Ay taon-taon. Kaya every 11 months, wala hong 1 taon nanganganak ho, Sister Estela. Okay. So, trusting God's timing is not always easy. Kailangan mo ng patience, kailangan mo ng faith, kailangan mo ng pagpapasakop, surrender to God.
Pero sinabi po ng Bible, ang Bible po ay punong-puno ng halimbawa ng mga individual na sa kabila po ng mga hamon ng buhay na sa panahon, no, sila po ay nagtiwala sa panahon ng Diyos. I give you example. Example, Abraham. God promised Abraham na magkakaroon siya ng anak, maging ama ng maraming bansa. Pero there is a time si Abraham din na wala ng pasensya. Dahil nainip na rin si Sarah, pinasiping yung kanilang katulong o yung maid ni Sarah, ang pangalan ni si Hagar. At nung sipingan, nagkaanak sila si Ismael, pero sa Diyos, hindi yon ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos batay sa pananam. So that's why we need faith. No? Bilang bahagi po ng pagtitiwala sa pananam ng Panginoon, kailangan natin ng pananampalataya. Pero sa kabila noon, nagtiyaga pa rin si Abraham. Alam nyo ba nung pangakuan si Abraham kung ilang taon? 75 years old. Pero nung siya magkaanak, ilang taon? 100 years old. It takes 25 years bago nangyari ang pangako ng Diyos. So, kaya, importante po yung patience. Importante yung faith. Like, example po si Joseph. Joseph endured. Nagtiyaga siya at hinayaan niyang maranasan ng iba-ibang mga pasakit sa buhay sa loob ng 13 years. Kung ating bibilangin, simula nung siya itapon ng kanyang mga kapatid sa balon, siya ipakulong ni Potiphar, nakulong pa siya sa kulungan bago siya naging governor ng Egypt, di ba? It takes 13 years. Ganun din si David. Bagamat siya sinabi ng Diyos siya magiging hari, pero nangailangan siyang mapunta sa ilang ng 8 years. Patakbo-takbo sa ilang bago naganap siyang maging hari ng Israel. So, trust God in His timing. Meron pong panahon ng Diyos. Hindi dahil sa pinangako ng Panginoon o tinawag ka ng Diyos, parang ito tinawag ka ng Panginoon para magpastor. Hindi ko ibig sabihin, tinatawag ka ng Panginoon ngayon para magpastor. Pag uwi mo sa inyo, sabi mo sa iyong ina, hindi na po ako papasok. At ako'y magpapastor na. Meron pong proseso ang lahat ng bagay. Ano? Are you with me? So may panahon. May panahon, lahat ng bagay, may panahon ng pag-aaral. Kaya nga po sa pag-aaral di ba? Hindi, tuwan-tuwa ka, naalala ko yung aking anak. Pero hindi naman siya nagmadali. Nung siya po ay mag-enroll ng first year sa college, nung siya po ay isang taon, isang sem, sabi niya, Mama, dahil noon ho ay 10 sem 5 taon noon ang engineering. Sabi niya, Mama, na 9 sem na at engineer na ako. Wow. Bagay, magandang pananaw. Hindi niya binilang na, naku Mama, siyam pang semestre. Kundi sabi niya, Mama, sisiyam ng semestre. Tuwan-tuwa siya dahil nakatapos na ng isang semestre. Ibig sabihin, handa niyang pagtiisan ang susunod na, ibig sabihin, ilang pantaon yun? 4 na taon at kalahati. Alam ko, inabot pa ng 5 taon abot na 5 taon dahil hindi niya agad na nakuha lahat. So ibig sabihin, merong proseso. Kailangan lang po natin na maging matiyaga. Ulitin ko, kailangan mo ng pananampalataya, patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Kailangan mong maging matiyaga. Minsan tayo mainipin, lalo na po pag meron tayong gustong bilhin. Nakakita ko, wow, pangarap ko magkaroon ng ganitong cellphone. Wala namang pong problemang gumamit ng mga credit card o utang. Lalo kung kayo may trabaho at may alam kang pambayan. Minsan po kaya nagkakaproblema, yung bang hindi pa panahon, gusto mo na agad mahawakan. Doon nagkakaproblema. Di bali kung yan igagamitin sa negosyo. Pero halimbawa, sasakyan. Gusto mo na agad magpalit. So alam mo naman ang iyong kalagayan sa buhay. Halimbawa, cellphone. Nakakita ka ng bagong cellphone, gusto mong bilhin. So, pag-iipunan ko yan. So, pag-ipunan. Pero pag pinilit mo yung bilhin na hindi pa panahon, doon nagkakaroon ng problema. Halimbawa, pipilitin mong kuhanin siya ng, lalo na ngayon, ang dami naman tumatawag sa telepono. Kahit wala kang credit card, pwede kang makautang. Di ba? Ang dami. Meron diyang mga home credit, kung ano mga credit. Tapos pag hindi ka nakabayad na kung ang laki ng patong, bukod po sa laki ng interest. At sabihin sa'yo, no interest. Pero pag kinuwenta mo, ang laki-laki ng interest. Tapos ngayon, magigipit ka. So,
So, nagkakaroon ng problema. So, kaya nga po nagkakaproblema dahil pinipilit natin yung isang bagay. Yun yung maliit lang na bagay. How much more yung mga desisyon sa buhay. No? Kaya nga po, maging ang anumang desisyon sa buhay, lalo na po yung mga tinatawag na paghanap ng trabaho, pag-aaral, pag-aasawa. Kaya nga po may mga bansa na pati pagkakaroon ng anak ay talagang pinagpaplanuhang mabuti. Bagamat sa Pilipinas, isinusulong po ng ating DOH noon pa man yung tinatawag na family planning. Pero may mga bansa, katulad po ng Malaysia. Sa Malaysia, pag kayo mag-asawa at kayo magkakaanak, hindi ka pwedeng basta mag-anak. Kailangan, may kakayanan kayo na bumayad ng hospital, ng mag-aalaga ng bata sa loob ng isang buwan, ng nurse, at doon mo pa lamang kapag hindi mo pa kaya, huwag ka muna mag-aasawa. Kasi mahal ang magkaanak sa kanilang bansa. No? Talagang dibayad pati mag-aalaga ng bata. At ang mag-aalaga, hindi naman po pwedeng basta yaya. Talagang meron ka dapat nakatalagang nurse or hospital na yan ay regular na titingnan ng bata. Sa ibang mga bansa na pati pag-aasawa po mahal. Kaya nga po sa Taiwan, sabi ng aking kapatid dati, hindi ko alam kung hanggang ngayon ay ganun pa rin. Marami doon ang matandang binata. Kasi mahal doon bago ako mag-asawa. Doon ay pinapractice yung para sa atin ay dote. May kapalit na halaga. Halimbawa, may anak silang babae, may manliligaw. Pwede naman ipakasal nila, may kapalit na halaga. Halimbawa, kung ang dote nila ay 5 million, ay 5 million. Biro nyo yun, ganun kamahal. Hindi ko alam magkano ba sa Taiwan. Pag mag-aasawa, kailangan mayroon yatang 1 million or ilan? Sabi na, 1 million peso. So, mahal mo ang pag-aasawa sa kanila. Hindi katulad sa atin, nako. Kahit sa text lang, pwede ka magkaasawa. Okay? So, tingnan po natin what we need today is wisdom. Paano natin haharapin? Paano natin lalakaran ang panahon ng Diyos sa ating buhay? Ang kailangan po natin ay practical wisdom. Sabihin po natin, practical. Sabihin po, pag sinabing practical, ano ba ang practical? Ulitin po natin, practical wisdom. Actually, practical wisdom, wala po itong, kung ating bibigyan ito ng meaning, ibig sabihin ito, common sense. Common sense lang ho ang kailangan natin. Kaya lang, mas magandang tawagin nating practical wisdom. And that comes from God. No? Practical wisdom, ito po'y bigay ng Panginoon. Lahat naman ng tao binibigay ng Diyos ng wisdom. Ayaw lang kong gamitin o ayaw ng ibang linangin, ayaw nilang i-improve, ayaw nilang i-enhance, ayaw palaguin. But we can ask God. Nung si Solomon na humingi sa Panginoon, ito ang hiningi niya, wisdom from God. Hindi kayamanan. Madali po magkaroon ng kayamanan. Pero paano mo panatilihin, palaguin? Marami sa atin na tumanggap na ng pera, minsan extra money. Di ba? Bihira sa atin, lalo na sa edad ninyo na 20 years old pataas, nakatanggap na tayo minsan ng mga perang yung hindi mo inaasahan na, sa edad kong ito o ganito, nakatanggap ko ng malaking pera. Minsan nakatanggap tayo. Sasabihin na ba, sana all? Yung bang, ba't ko kami pera ngayon? Saan ko ito gagamitin? Pero minsan, ang problema, mali ang ating napapaglagyan. No? Mali ang ating napapaglagyan. Dahil pag may pera ang tao, naisip agad, SM, mall, mabuti sana kung grocery atin kakainin. Pero alam niyo naman sa mall, nakakabili ka diyan ang hindi mo planong bilhin. Di ba? Lalo ngayon, nauso pa yung, lalo nung after nitong pandemic, nauso yung online. Pati ako natutulungan sa Shein. Naku, pagkakakita ko ng bagong polo, gusto kong bilhin. Mabuti minsan napipigil ako sa sarili ko eh. Mabuti hindi siya kamahalan, halagang 400 pesos lang. Pero at least pera pa din. No? Minsan pag ako yung walang pera sa bulsa, naisip ko, naku, dapat di ko muna binili nito. Di ba? Akala nyo kayo lang kasi ako ganun. No? Natutukso. Lazada. Ngayon sa Lazada, siyempre, doon, mga kailangan lang binibili ko doon eh. Pero doon sa Shein, pag tininan mo, mga damit, nakakapaibig talaga, no? Lalo na yung pagbabae. Limited pa doon ang lalaki. Lalo na pag may dinideliver sa akin, nakikita ko, ba, ang ganda na yung damit. Saan mo na? Sa Shein nabili. Naiingit ako. No? So what we need is practical wisdom. Reflect on your current season. How can we reflect? Maglaan po tayo ng sandali at isipin natin ang kasulukuyan nating panahon. Ating isipin, ano bang panahon ka naroon?
Ito ba'y panahon para sa iyo na magsaya, panahon para maglingkod, panahon para magliwaliw? So tingnan natin anong panahon sa ating church. Sasabihin ko sa inyo kung anong panahon at ito'y alam na alam natin. Ramdam naman ito ng bawat isa eh. Minsan lang may ayaw nating tanggapin. Ito'y panahon ng pag-aani. Amen? This is a season of harvest in our church. Amen? Ito po'y season ng pag-aani. Ito'y season ng breakthrough sa atin. Ba't hindi nangangulugan, hindi na po ito season ng pagtatanim. Okay. Maglaan ng sandali upang isipin ang iyong kasalukuyang panahon. Isipin natin. Nasa panahon ka ba ng kasiyahan? Nasa panahon ka ng pagdadalamhati? Ikaw ba'y nasa panahon ng pagtatanim o nasa panahon ng pag-aani? Okay. Anong pangunawa mo sa panahon na makatutulong sa iyo upang malampasan natin ng maayos ang ating panahong kinalalagyan? Kung ito'y panahon ng pag-aani, yes, masaya. Yes, may ginagawa ka, masaya, pero tandaan natin, bawat panahon meron kanya po itong layunin. At ibig sabihin, kung ito'y panahon ng pag-aani, dapat naintindihan mo nung nakaraan, panahon ng paghahanda ng iyong kamalig. Kasi pagkatapos mo mag-ani, saan mo ilalagay ang iyong inani? Tama ba? Ay kung hindi ka nakapaghanda ng kamalig, alam mo yung kamalig? Storehouse? Ano ba ang Tagalog sa kamalig? Lagayan ng inani. Bahay. Kamalig yan. Yung storehouse, noong una, hindi ko alam kung naintindihan pa ng iba yung salitang kamalig. Nung ay bata sasabihin na kay mga tiyo, ay pakikuha nga nung gamit ko doon naroon sa may kamalig. Yung pala yung taguan ng mga inani, mga naroroon yung mga palay, lalo nang kumirap. Yun, banglin, lalo nang kumirap yata ang intindihin ng iba, no? Kamalig na lang, mas madali. Kamalig. Alam nyo, tayo mga Pilipino, lalo na po tayong Batanggenyo, marami tayong salita na kung saan ay tayo lang nakakaintindihan. Di ba? Di ba? Marami tayong salita. Katulad po ng salitang, alam nyo may salitang mayama? Kayama naman ito. Mayabang. O, hindi alam ng iba yun, ha? Ay, salitang sanaw. Naalala ko, nasa Maynila, ay naroon sa beer house, yung mga naroon sa amin, ay sabi, pare, ay nabubuo yung beer, yung isang, wow, pare, nagsanaw ka na dyan. Sana hindi naintindihan ng iba yung sanaw. Nagdamusak. Sabi nang may balita doon sa TV, umulan ng yelo sa Bawan. Nung in-interview, sabi, nako, pabihira kayo. Nung bumagsak naman, sabi, may tagiktikan alam niyo yung salitang tagiktikan? Tagiktik? Usually, napatak na may tunog, tagiktikan. Yun yung mga salitang, ano pa? Alam niyo yung salitang babag. Aasbaran, alam niyo yung ibig sabihin. Salitang, iki-aasbaran ko, ano ibig sabihin nun? Ano? Yes, tatama ka sa akin, suntukin. Pero sa atin, naintindihan natin, ay salitang paragos. Sa iba, kangga, kangga. Sa Batangas, ginagamit salitang paragos. Okay. So, ganun din po yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay maunawalaan po ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kung ikaw ay walang Spirit ng Batanggenyo at hindi ka Batanggenyo, marami kang salitang hindi mo maintindihan. Kaya, sino ba dito yung mga hindi lumaki dito sa Batangas? Siguro, bihira naman yata dito, lumaki kayo dito sa Batangas. Alam niyo yung salitang basing. Remember,
nagdadalamhati ka pa. Ay dapat, at mayroong panahon naman ng pag-move on. No? Isa po yung iba yung pag sobrang nasaktan, isa para bang katapusan na ng buhay. Halimbawa, hindi ka nakapasa sa isang board exam. No? At alam mo pa nun, may panahon lang yan. No? On the end of the day, makikita mo, hindi naman ang mahalaga yung pagpasa. Ang mahalaga yung darating na panahon. Ano? Bagamat importante yon. Panahon ng nag-break up, abay parang talagang may panahon na pag hindi kayo kalooban ng Diyos, maghihiwalay din. Di ba nabalitaan nyo sa ilat? 70 years old. Dahil lamang sa nagkahiwalay siya nung kanyang jowa. Ano nangyari? Kinitil ang buhay. Talaga nagpakamatay. Di ba? Nakaburol pa ba ngayon? Nailibing na. Nailibing na kahapon. Nailibing na kahapon. Nagpakamatay, imagine. Kasi hindi pa nila alam yung panahon ng bawat bagay. Hindi naman pwedeng panahon na lagi kang masaya. May panahon talagang ikaw ay. At sa panahon ng pananalangin, kahit ikaw ay walang kabigatan, mas maganda meron kang kabigatan sa puso. Kahit hindi iyong kabigatan. Dahil yan ang panalangin na magagawa mo na marubdob sa harap ng Diyos. Amen? Papasanin mo yung kabigatan ng iba sa iyong pananalangin. So, kaya nga po, dapat hindi nawawala yung kabigatan natin sa puso pagdating sa paglilingkod. Dapat lagi kang merong passion, may bigat sa iyong dibdib. Sabi nga ni Jeremiah, sasabog ang kanyang dibdib kapag hindi niya naibulalas o nagawa o nasabi ang pinapasabi ng Panginoon. Dapat po ganun tayo. Are you with me? So, hindi lahat panahon ng pamimili. May panahon din ng pag-iipon. Yung iba kasi, ang pakiramdam sa buhay, araw-araw mamimili. Lalo na pag ang asawa'y nasa abroad, ang akala niya laging pinupulot ang pera at padadala. Kaya, wala sa inyong ganon. Wala sa inyong ganon. Hindi po kayo ang tinutukoy ko. Yung iba. Pero minsan, di ba mayroong ganong kwento na napapanood ko doon sa Kitulpo? Wala rin kang ginawa niyang asawa, kundi araw-araw na nakikita ko'y nasa SM, nasa mall, nasa ganito, tapos ikay, ganito, tapos ngayon ikay, ako pang ikang mapasama yung mali. No? Ang dami po palang istoryang ganon sa buhay. No? So, dahil akala niya, basta may hawak na pera, panahon ng pamimili? No, may panahon din ng pag-iipon. No? Di ba? Bakit? Kasi may paglalaanan ka sa, halimbawa, lalapit sa iyo ang isang mong kapitbahay, kaibigan, sasabihin sa iyo, pare, emergency lamang, bakit? Pwede bang ikang makahiram sa iyo ng kahit 3,000? Bakit? Emergency lang, ang aking asawa ay kay mga anak, dalhin ko lang sa ospital. Imagine, 3,000 halaga na pambayad lang dun sa libreng ospital. Panganganak. Pag ikay nag-asawa at ang iyong asawa ay nagbuntis, anong susunod na mangyayari? Manganganak. Pero kailan manganganak? 9 months. So, dapat yun, may panahon ng pag-ipon. Di ba? So, hindi yun pwede tawaging emergency. Dahil alaman mong manganganak yan eh. Meron pa naman nagbuntis na 10 taon, di pa nanganganak. Ay, huwag ka muna manganganak. Wala pa akong ipon. Alam, paglabas ang bata, agad ay high school na. Hello? Are you with me? So, bawat bagay ay importante. Merong yung practical na aspeto, alam natin, bawat bagay merong panahon. Reflect on your season. Trust in God's timing. Ano man ang kasalukuyang panahon, gano'n man ito kahirap, magtiwala ka sa Diyos. Sasamahan ka niya. Matuto ka lang maghintay. Tandaan po natin, every time may inilan ng Diyos na breakthrough para sa atin. Kahit gano'ng kakalungkot ngayon, lagi yang malalampasan kapag kasama mo ang Diyos. Hindi mo kailangan madaliin. Kailangan mo lang magtiwala, patience. Meron tayo 3 bagay. Patience. Ano pang isa? Faith. And always surrender to God. Tandaan mo 3 yon. Una, patience. Faith. Tsaka yung surrender. Laging ipagtiwala sa Panginoon.
lahat yan malalampasan. Lagi mayroong breakthrough. Ano ba ang breakthrough? Ibig sabihin, di ba may mga lugar na yung parang hindi mo kaya lampasan. Halimbawa, bubog, hindi ka makalampas. Pero pag binasag mo at nakalusot ka at nakaliban ka sa kabila, ang tawag doon, breakthrough. May mga bagay sa atin, akala natin imposible na. Pero magtiwala ka sa Panginoon. Magtiyaga ka lang sa panahon. Kilalanin mo kung anong panahon ka. Kung panahon ng pagdadalamhati. Yes. Kaya nga sabi ng Bible, makidalamhati sa nagdadalamhati. Sabihin, kung sila panahon ng kalungkutan, okay lang. Samahan. Huwag niyo sabihin, naintindihan. Hindi natin naintindihan ang kanyang naramdaman. Pero pwede mo siyang samahan. Pwede mo siyang aliwin. No? Hindi mo pwede sabihin, oy kapatid, kapapangyari pa lang. Kawawala pa lang ang kanyang pinakamamahal na aso. Kapatid, para mawala yan, regaluhan mo ng magandang aso. Mabuti kung aso lang, pwede mong ipalit ang regalo. May kanya-kanyang oras ang bawat bagay. At ang bawat bagay lagi kagalingan, kailangan lalo na kung ang sakit may pigsa. Pag at kapag lumabas na yung mata, yan, panahon na para pisain at ilabas ang mata. Pero pag yan na hindi pa panahon, ano mangyayari? Naku, papaga lamang, magtatampo sabi ng iba, hindi nasusuloy, mawawala, pero pagkalaan ng ilang panahon, kahit na 1 taon, 2 taon, susuloy uli. Bakit? Kasi pinilit, hindi pa hinog. Oh, di ba? Ganon din naman ang anumang bagay. No? Are you with me? So, that is a practical steps. Ano po itong mga hakbang naman natin na pwedeng gawin? Trust God's timing. Trust God's timing. Nawala yata yung ating nawala yung yan. Trust God's timing. Cultivate a habit of hingin natin sa Diyos ang kanyang gabay. Lean on Scripture. Kaya importante po ang pag-aaral at pagbabasa ng Bible. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman. At magbibigay sa atin ng encouragement. Yung kalakasan, wow, ito pala naghihintay sa akin. May future pala ako. May maganda pala naghihintay sa akin. Makikita mo yung mga pangako ng Panginoon. Minsan kasi, hindi ko po sinasabing huwag tayo magtiwala sa doktor. Ang mga doktor po ay silang espesyalista. Kung tayo nakakasakit, wala po tayong bukod po sa Panginoon at sa panalangin. Wala tayong ibang pwedeng sanggunin, kundi ang mga espesyalista, ang mga doktor. Lalo na po yung mga sakit na hindi naman natin alam kung ano ang gamot. Mabuti kung mga sakit lang ng ngipin. No? Pero pag yun ay lumalala na, hindi kailangan mo ng dentista. Kailangan mo si Dr. Telma. Kailangan mo pasalamin. Kung ito na may iba pang problema, doon mo malalaman. Pag inirekomenda ka, naku, ito ay kayo muna magpatingin sa espesyalista sa mata sa ENT. Hindi, baka yan hindi, baka may katarata. Ay, hindi, iba na kailangan mong medikasyon. Di ba? Ano pa? Karoon ka ng ibang mga problema, sakit. So, kailangan mo na espesyalista. But, remember, doon po papasok yung pagtitiwala, no? May hangganan ang kakayanan ng tao. Ang siyensa may hangganan. Pero ang Diyos walang hangganan. Kaya magtiwala tayo sa ito pinanalangin mo na, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Magtiwala pa rin. Hindi lahat ng humiling na pagalingin, pinagaling agad ng Diyos. Minsan, merong gradual, merong instant. Meron namang, sabi nga ni Pablo, matagal ko nang hiniling, alisin ang tanikalang ito, pero hindi niya inaalis yung thorn of the flesh. Kasi kung saan ikaw mahina, doon naman ako pinapalakas. So, ibig sabihin, kung kailan tayo mayroong mga maliliit na bagay na nag-akala natin ni hadlang o kahinaan,
doon naman tayo natututong manalangin, magtiwala sa Panginoon. Kaya ka lalo nagiging malakas. So, and panghuli, seek support. Ito, importante ito. Seek support and community within our church. Ibig sabihin, especially, meron kang leader, may cell group ka, at yung iyong cell group, makatutulong yon. Maaring hindi man lahat yun ay merong idea, pwede kang makakuha. Pwede kayong magdalanginan. Pwede kayong magpalakasan. You have a pastor, you have a cell group leader, you have a brother and sister in Christ, no? We have a family. Meron kang kapatid, may kaibigan ka, no? Lalo na kung yan yung mga mananampalataya, that we can walk through with you through the changing seasons of life. May mga taong pwede tayong sangkunin na naranasan nila ang ganitong mga bagay. Naalala ko ng isang araw, Sister Luluay, naputulan ng, hindi naman naputulan, nasira yung kanyang, yung sa shifter, sa cambio, sa shifter, no? Yung cable shifter niya, kumalas doon sa kanyang automatic, ano. Eh ngayon, before nangyari yon, nung gabi nangyari sa akin, ilang araw. Yun din, walang naiba sa aking pangyayari. Kaya, wala silang ibang natawagan. Sabi, naku, si Pastor. May nag-recommend sa akin, si Pastor Ika, may karanasan dito. Ang nakitang okay na ulit sa kaya ko. So, pagdating doon, ito lang ang problema. Hindi ko nga lang kayang gawin. Ito lang ang problema niya. So, yun nga, naging problema. So, gawin po natin ito. Magtiwala tayo sa panahon ng Diyos sa iyong buhay. Lagi kang manalangin. Basahin mo ang salita ng Diyos. At ang Diyos may nila ang mga kaibigan. Kapatid, kapatiran, kabarkada, bibigyan ng Panginoon. Na minsan siya ang gagamitin. Hindi man lahat ng tao, pero laging Diyos may ilalaan. You will receive your breakthrough in life. Malalampasan mo ang bawat panahon na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Tayo po ito.